kulang. Pero Diyos, maraming salamat sa mga oras na ito na rin kami upang Diyos na mabigyan namin ng pagkakataon na ikaw lamang ang aming sa iyo. Amen. Amen. Tunay nga po ang mga sa aming bilang. Ang kalagaan sa aming bilang. Na ikaw lamang ang mapagpunan namin. Na ikaw lamang ang aming pinanil. Ikaw lamang ang aming pagkilugan. O Diyos, sa aming namin na yun ay kami nagsasabi. Narito kami, Ama, sa inyo. Upang Diyos sumagot. Hindi Ama, pagkawain. Nagkakalat kami. Igawin mo sa aming mga upang Diyos sa aming pananambahan. Tunay na matanggap ka. Ikaw ang matanggap. Ikaw ang mabigyan. Ikaw ang kapoy. Ikaw ang Panginoon. Nagkaanda namin mga sa pagkikinig ng dahilan sa iyo. Sa pagkikinig na yung dahilan sa nila na magtutuloy sa akin. Tatangin namin mga Nagdahin namin mga sapagkat alam mo po ang mga sa aming mga buhay. Alam namin ang aming nilalaki. Nais namin na lumago sa aming mga namin. Dahil namin lumibay sa amin. Kaya hayaan mo, Ama, na ang buhay mong salita na patuloy ng hayag sa amin. Sapagkat ito sa aming pananampalataya na ikaw ang aming Panginoon na nagbigay sa amin ang daan sa aming pananampalataya upang kami po Diyos na makarating sa iyong kaligayahan. Pagbasan mo, Ama, ang aming pananampalataya. Pagbasan mo, Ama, ang aming pagtutupon sa Panginoon. Siyuhan mo kami, Lord, ng iyong kapangyarihan. Na anuman ang gawa ng kaaway ay hindi makapananatig. Anuman ang masalimod ng buhay ay hindi makahadlang sa amin. Hindi ito maging balaki upang hindi ikaw ang pagtaan ng pamilya ng pamilya sa amin. Kaya din mo sa amin, lalo sa amin ang amin sa amin. Ibig mo, Ama, ang iyong anak na magbilang sa bilang na ang salita mo lamang ang marinig sa amin sa linig. Ang salita mo lamang, Ama, ang makikita sa amin sa linig. Ang banal mo salita lamang, Ama, ang siyang mabigat ng bilang ng bawat isa sa amin. Na ikaw ang mapuri, ikaw ang amin. Kaya, Ama, panghawagan mo kami, paghalian mo kami. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin, maramdaman namin ang iyong banal na presensya sa aming pananambahan sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Amen. Pagpunin mo ang bawat isa sa amin, na iyong banal na Santong Espiritu, na ang banal na Santong Espiritu ang mamuna sa bawat isa sa amin. Amen. Sapagkat ito, ikaw ang Diyos na pag-imbanantin mo kami sa oras na tunay na ang aming pandinig, ang salita mo lamang ang aming pandinig. Maraming salamat po sa mga kaibigan sa patuloy na pagmahal. Sa patuloy na ikaw ang aming pandinig. Kaya bless mo po, Ama, ang lahat ng ginagamit mo dito sa puso. Daluyan mo ang bawat isa sa amin na iyong kapangyarihan hanggang sa lahat ng libro na maranasan namin ang kadahilan. Sa amin, Ama, ang lahat ng mga kapatid na wala. Nanawa, Panginoon, anuman ang mga nagdang at ibalaki na lagalin mo sa bawat buhay, Panginoon, upang makasama namin ang lahat sa pananampalataya sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon ito, hindi lamang pagkakataon ito. Hanggang sa muling mong pagbabalik, Panginoon, ingatan kami. At ang iyong dahilan sa lisan aming balik, ingatan mo sa amin, na siyang aming pinapalalayanan hanggang sa isang salamat. Maraming salamat. Ito po ang mga. Ama namin na sa
kagalakan sa ating puso. At patuloy natin papurihan ng tanging pangalan lamang ng ating Panginoon Yesus. Let my heart be changed.
makapangyarihan sa lahat, na dumadang sa amin, dumadang sa langit at lupa. Papasalamat kami sapagkat ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan ay tunay na nararanasan namin sa bawat araw. At sa umagang ito, binigyan mo kami ng pagkakataon upang may pakita namin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming mga pagkakataon. Bless those hands who are faithfully giving their tithes, their offerings to you, O God. Let your name be glorified through these offerings and tithes. At hayaan mo, Ama, na magamit ito sa pagpapalawig, pagpapalawak ng ministeryo at gawain. Ipinagkatiwala mo sa amin. At dinadalangin ng iyong lingkod na pagpalain mo po talalahanin mga kamay na tapat na nagbibigay sa iyo. Hayaan mo, Ama, na tumanggap sila ng masaganang biyaya, masaganang pagpapala at hindi sila magkukulang sa bawat araw. At naniniwala kami na naman ang ipagkatiwala mo sa amin, ay may babalik namin ito na may pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. At sa aming pakikinig ng iyong mga salita, allow us to have the wisdom, the knowledge, and the power of your word by the Holy Spirit. Tulungan mo kami, Ama, na maunawaan ng mga salitang ihayag mo sa aming kalagitnaan at hindi kami papayag na uwi kami na hindi taglay ang lahat ng mga spiritual na nilan mo para sa aming kaluluwa. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos ng White. Batiin mo natin yung katabi natin. I love you with the love of the Lord. Hallelujah! Let's all be seated. Bigyan naman po natin ng malakas na palakpak at i-welcome yung mga taga-Paranaque. Hallelujah! Welcome po sa church natin dito sa May. They are joining us in our worship service today. Hallelujah! John chapter 8, verse 1 up to 11. Juan, Kabanata 8, talata po ay 1 hanggang 11. Let us read all together our verse for today, beginning verse 1 hanggang verse 11. Pero po dyan sa Bible ninyo, sa magandang balita, it is included the verse 53. Tama po ba? So, basahin na rin po natin yun. Sabay-sabay po tayo. At umuwi na ang bawat isa. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya umupo siya at sila ay tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pagkikiapin. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pagkikiapin. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat patuhin hanggang sa mamatay ang gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong nila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya sila ay tinignan nila at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Na marinig nila ito, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus. Ang babaeng naroon pa sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Bumayog ka at huwag nang magkasala. Amen. The word that was written. In John chapter 1, can we open our Bible to John chapter 1, verse 1 up to 5? Ang sabi po dyan, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagabi ng kadiliman. We need to understand and realize who we believe. Yung pinapanaligan po natin ay kailangan maliwanag. He is God. From the very beginning, ang tunay po na pinaglalaanan natin ng pananampalataya is the God who created us. The God who gave us life, whom God gave us promise. The promise of eternal life.
At ang sabi po doon sa binasa nating talata, especially in verse 1 up to 5, in John chapter 1, He is the Word from the very beginning, and that Word was with God. And that Word was God. Hindi po doktrina po yung pinag-uusapan po natin. Hindi po tayo kailangan magtalo if Jesus Christ really man or really God. But the Bible says, we should just rely on what the Bible says. Ano na po ba yung sinabi ng Biblia? Siya yung salita na kasama ng Diyos sa pasimula. Hallelujah. At ang sabi doon, siya yung salita na kasama ng Diyos sa pasimula at naroon na siya at nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at ang salita ay Diyos. The Word is God. The Word was God. Ibig sabihin po dito, hindi po tayo nagkamali ng ating pananampalataya. Hindi po tayo nagkamali doon sa pinapanaligan natin. The Word that we believe in is God. Siya Diyos. Hallelujah. At ang sabi doon, we should rely. Kailangan natin manampalataya sa Kanya. Kailangan po natin magtiwala sa Kanya. Because He is God. Siya yung lumikha sa atin. Siya yung nagbibigay kalakasan sa atin. At ang sabi natin, God is good. Tama po ba? In our church, when the pastor says God is good, the congregation will say, all the time. Tama? Pero minsan, alam niyo po, kahit na sinasabi ng mananampalataya ang Diyos ay mabuti, lagi. Ang totoo, kapag dumarating na po ang problema, dumarating ng pagsubok, sumusuko na sila. Hallelujah. Totoo po ba? May katotohanan po ba yan? Na mga Kristyano ay madaling sumuko kapag matindi ang problema ang nararanasan. Kapag may mga problema na silang nararamdaman sa kanilang mga buhay, nakakalimutan nila, God is good. Nakakalimutan nila na tinanggap nila yung salita ng Diyos at pinapanaligan nila yung Diyos na lumikha sa kanila at nagbigay ng buhay. But the Bible says, the Word of God says, we should overcome. Kailangan nating maging mananagumpay. At ang tawag nga sa atin ni Pablo, higit pa tayo mananagumpay. We are more than conquerors, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat, sabi ng ating Pwede sa unang buwan, kung paano napagtagumpayan ko sa libutan, magtatagumpay din kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, magtatagumpay ka. Naniniwala ka ba? Ha? Naniniwala ko ba kayo na kayo magtatagumpay? Do you believe that you will be victorious? Do you believe that you can overcome? Amen. Oh. Pero iyak tayo ng iyak pag may problema. It means we are forcing our hearts to believe, I can be victorious. No? Pino-force natin yung sarili natin, pinipilit natin yung sarili natin, I can overcome. Kaya alam niyo po ba, na kapag pinipilit lang natin yung ating katagumpayan, darating ang pagkakataon, baka bumigay din tayo. Baka umalis din tayo sa pananampalataya na meron ng baso natin. Pero sabi niya, do not force yourself. Huwag kailangan na pilitin mo ang sarili mo na maniwala ka na ikaw ay magtatagumpay. Because the Word of God says in John chapter 1, verse 1, in that Word is light, and in that light is light. Hallelujah! Ibig sabihin, nung sinabi ng salita ng Diyos, lahat ng bagay na alika sa pamamagitan ng salita, ibig sabihin, if you have the Word, nothing is impossible. Naniniwala ka ba? Tanungin mo kayo katabi mo, naniniwala ka ba doon sa naririnig mo sa kay Pastor? Kasi mahirap na habang nasa church tayo at naririnig natin ang salita ng Diyos, we believe it. Sinisingil natin yung puso natin, yung sarili natin, yung isip natin, totoo yung sinasabi ni Pastor. Pero paglabas na natin ng church, naku po, kasing haba ng listahan sa utak, ang listahan din nila sa problema. At syempre, pag maraming problema, maraming suliranin, hindi nila magawa at makuha yung ninanais ng Panginoon. Ang ganda nung sinabi ng salita ng Diyos kanina, sa first worship service in 1 Peter chapter 3 verse 20 up to 21, hindi talaga tayo tagalupa. Ang tunay na bayan natin ay ang langit at masyaga tayong naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoon. Hallelujah. Our true dwelling place is not this world. Napakaraming problema, napakaraming suliranin. Napakaraming bagay ang
Wala ka namang pera, may sakit ka pa. May kanin ka nga, wala ka namang utang. Lalo na ngayon, masyado tayo naging maselan sa mundo ito, di ba? Unti mong iniinom natin tubig, binibili na rin. Sabi ko, sosyal, samantalang nung kaming maliliit, tubig lang ng poso, iniinom namin. Pero ngayon, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nagbago yung sikmura ko na kailangan bumili ako ng mineral water. Amin po ba? Pero sabi sa akin, yung mineral water daw na binibili natin doon sa mga refilling station, hindi naman talaga mineral water yun eh. Hallelujah. Dinadaan lang sa bato. Amen? Pero ngayon ang mga nagbabato, pinapatay. Buti na lang yung bato dinadaanan ng tubig natin. Ibang klaseng bato. Bato lang sa ilog. Hallelujah! Sabi doon, it is not actually mineral water. Pinaprocess lang siya. Pero ang totoo, marumi pa rin yung tubig na iniinom natin. Naging maselan lang. Ngayon, kaya nga, minsan na nagiging problema natin, may kinakan tayo, pero wala tayong inumin. Hallelujah! Pero sabi ng salita na, you should overcome. Ulitin ko, do not force yourself in believing that you can overcome. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na hindi pa nagaganap at hindi ka nakikita. Ang isang bagay, sabi niya, what? The things that you can see is not faith. Ang sweldo, pananampalataya, hindi. Hindi. Kasi ang sweldo po, kikitain mo yan. Pag nagtrabaho ka, imposible po na wala kang sweldo. Kapag wala kang sweldo, pumunta ka ng labor. Demanda mo yung amo mo, hindi ka pinapasweldo. Hallelujah. Kasi nagtrabaho ka, hindi ka pinapasweldo. Amen po ba? Pero yung pananampalataya po ito, bago mo ibigay ng Diyos yung pangangailangan mo, kailangan meron ka muna pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga kapag naniwala kang magaling ka na, kung may karamdaman ka, naniwala ka na may magaling ka na, magaling ka na. Automatically. Hallelujah. E paano pastor? May wala akong pera, pero maniniwala akong may pera. Kung magkakapera kaya ako, yan naman ang tao eh. Basta pera, gusto madalian din eh. Hindi po. Kailangan natin paghirapan pagdating sa pera. Pero hindi lang naman po talaga pera ang nagpapaikot ng buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. Sabi doon, we should look on the glory that we will have when we will come to heaven. Kaya kahit sabi ni Pablo, nakapertag po lahat ng bagay, all these troubles, all these trials. Why? Because my faith focus on the things which is, sabi niya doon, on the future. Sabi niya, kinakalimutan ko na yung nakaraan, ang pinagsisumikapan ko ngayon, na pagtuunan ng pansin ay yung mga bagay sa darating sa hinaharap. Totoo po naman, di ba, na kahit mananampalataya tayo, all the things in this world are not easily overcome. Hindi po madali. At ang mga Kristyano, hindi po tayo ligtas, hindi po tayo exempted. Hindi po kung Kristyano na tayo ay gano'n na tayo kabilis ang tawag nito, lumagpas o malampasan lahat ng mga problema, pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. It's not. But it depends on our hearts. Kapag ang puso natin ay may tunay na pananalig sa Diyos, ang puso natin magkakaroon ng tinatawag na overcoming heart towards all the trials. Ibig sabihin po nito, kahit na anong dumarating na problema, kailangan ng attitude natin, always victorious. Hallelujah. Tanungin mo ngayon katabi mo, ikaw ba, lagi kang mananagumpay? Kasi diba, we do not know when problem comes. Alam niyo po ba kung may darating kayo problema bukas, mamaya? Sa susunod na buwan? Hindi natin alam, di po ba? At kapag dumadating ang problema, it comes surprisingly. Sino po dito ang gusto ng surprise? Magsabi ng amen. Sino ang problema? Surprise ka. It comes surprisingly and sometimes, di ba, hindi tayo handa. Pero ang sabi dito, through our faith, sa pamamagitan po ng pananampalataya ng bawat sa atin, our attitude towards the problem, towards the trials, cannot easily change. Lahat po kasi tayo, kahit mananampalataya o hindi, nagkakaroon ng problema.
Pero kagandahan ng kapag ikaw ay may pananampalataya, ano man ang problema na dumarating sa iyong buhay, madali mo itong mananagpasan. Lahat na may pananampalataya, magsabi ng amen. Kasi ano ibig sabihin ng pananampalataya? Ang ibig sabihin ng pananampalataya, kilalanin mo, acknowledging what God can do to you. Yun ang pananampalataya. Nananalig ka kung ano yung bagay na magagawa sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po bang makagagawa sa iyo ang Diyos? Amen. Sabi nga po niya, siya ang naglikha ng lahat ng bagay, walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Tama po ba? Sabi niya sa talata na huli natin nakikita ngayon, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. Sino yung ilaw na yon? Yun yung salita, di ba? Tama po ba? That light is the Word that is there from the very beginning, that is with God, and that Word is God. Sabi niya na, hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ibig sabihin, wala pang naging matagumpay laban sa ilaw, laban sa salita. At kapag taglay natin ang ilaw, taglay natin ang salita, walang sino man o walang anumang magtatagumpay laban sa atin. Hallelujah! Ibig sabihin, mananagumpay tayo. At ang mananagumpay, hindi po lupaysay, hindi lupaypay. Ang mananagumpay at lupaypay, pareho po ng tunog. Pero hindi tayo lupaypay, dapat tayo ay managumpay. Bakit? Bakit kailangan natin maging matagumpay? Because the word says, we need to fulfill the will of God. Alam niyo po yung kalooban ng Diyos. Ang tanging nakakaalam lamang ng kalooban ng Diyos, it is the Son of God. Tama po ba? Ang anak ng Diyos. That's why, even the angels, kahit na ang anghel, nandun na siya sa langit. Nilikha ng Diyos ang anghel doon sa langit. Nandun na siya. He's a spiritual creation of God. Maganda na po ang kanyang kalagayan. He doesn't have this kind of body. Wala po siyang ganitong klaseng katawan. Itong katawan nito nagkakasakit. Nangihina. Kapag hindi nakakakain, kawawa. Amen? Tignan niyo po yung mukha niyo, tumatanda na, di ba? Mupulubot. Ilang years na lang ngayon, habang inisip ko, kailan lang, kabataan ako, kailan lang. Wala akong asawa, pero ngayon, mukha na ako lolo. Minsan tayo ako nang tumawa kasi pag tumatawa ko, mas nakikita yung wrinkles. Pero hindi mo talaga may pipigil. Sabi nga po, katulad ng mga bulaklak, katulad ng mga damo, they fade, lumilipas. Only the Word of God remains. Tama po ba? At ang sabi ng Panginoon, we should do our best to fulfill what is will of God. Pero yung will na yun, mga nilamat ko, hindi alam yan ng tao eh. Kahit na yung anghel na ninilikha niya doon sa langit, hindi nyo alam yung kalooban na yun. Kaya yung anghel na yun, kahit na maganda niya yung kalalagayan niya, lumaban na rin siya sa Diyos. And he wants to sit upon the throne of God. Why? Because he doesn't know the will of God. And the will of God is composed of only through the Son of God. Yung kalooban ng Diyos, nakapaloob lamang ito para sa anak ng Diyos. Tama po? Actually, yung kalooban ng Panginoon, hindi po tayo kasama. Kasama ba kayo? Hindi tayo kasama. Only that is for the sake of the Son of God. But through the grace of Jesus Christ, nakasama tayo doon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Praise God. Kasi di ba, ikaw na hindi karapat-dapat, ikaw na hindi na nilikha lamang. Sabi nga po, we are from the dust. Bawas na po sa atin, hindi natin may tatanggig, galing lamang tayo sa labok. Amen po ba? And who knows? Sino pang nagmamahal sa alikabok? Sino ang may gusto rito sa lupa? Yung mga taong hindi nagwawalit ng bahay, yan, mahilig sa lupa, yan. Pero naniniwala ako kapag ang bahay ninyo, alikabok na, you're always, di ba? At yung alikabok, tinatawag niyo po ba? Remembrance ko po. Dedikan mo, July 24, 2016, nagwalis ako 8 a.m. Hindi po. All things, lahat po yun, lahat ng alikabok, tinatapon. Amen po ba? Ganon tayo kawalang kwenta. Amen po ba? But, when we have received Jesus, nung nanalig tayo kay Jesus, hindi na tayo walang kwenta. May kwenta na tayo. Carry 1, carry 2. Hallelujah. Anak na tayo ng Diyos.
We have the rights becoming a children of God. Hallelujah! Kaya nga, anak na tayo sa harapan na pwede, hindi na tayo pwedeng baliwalain. We came to be involved on that will. Pero ang unbelievers, they do not know. At till now, they do not know about the will of God. Kaya anong ginagawa ng iglesia? Ang ginagawa ng church ngayon? Ang ginagawa ng church ngayon, tinitipon yung mga nananig kay Kristo upang ipaunawa yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayo nandito para alamin ang kalooban ng Diyos. Para unawain ang kalooban ng Diyos. At para tanggapin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ang tanong ngayon, alam mo na ba ang kalooban ng Diyos? Amen. Sabi ng iba, ano ba yung kalooban ng Diyos? They're still looking for it. Kaya nga, yung duty natin bilang mga mananampalataya, nagpapasalamat tayo sapagkat ibinigay sa atin yung salita. Nagkatawang tao yung salita. Sabi ko nga, Lord, there are so many gods in this world. Napakaraming Diyos-Diyosan. Napakaraming Diyos sa sanlibutan ito. Amin po ba? Egypt, India. Have you heard about what happened to India? Last week? Narinig niyo ba kung ano nangyari sa India? Wala kayong alam. Wala kayong alam. Ito ang nangyari sa India. 200 Christian churches were being burned. Sinunog po ang 200 church ng born-again Christian sa India. Sinunog nila. Why? Because they are against with Christians. Ayaw nila ng mga Kristiyano. Ayaw nila ng mga nananalig kay Jesus. At ang sabi nila, malapit na daw dumating dito sa Pilipinas yung mga nanununo ng church. Hallelujah. Payag ba kayo? Sunugin yung church natin? Paano kung susunugin tayo dito sa loob? Meron ba sa inyong lalabas? Ha? Lalabas ba kayo? Kapag susunugin yung church natin? Alam niyo po ba, nung sinunog yung 200 churches, some of the Christians left inside the church. Naiwan sila sa loob ng church. At ang sabi, ang banta nila, within this year, all the churches in India will be vanished. Mawawala ng lahat ng Christian churches sa India. At alam niyo po ba, sa India, mayroong pong Holy Joy Church. At ang, kung kilala niyo po, kung friend niyo siya sa Facebook, si Song ang asawa po niya ay Indian. Pero siya ay Koreana. Siya po ang pastora doon sa church nila. Korean. But she's brave. Matapang po siya. Kaya masabi ko sa inyo, kahit na anong trials ang kanyang nararanasan, she can still overcome. Sabi niya, magtatagumpay tayo, hindi tayo susuko. Hallelujah! Eh dito wala pang nanunulog ng church, sumusuko na mga Kristiyano eh. Amin to ba? Pero doon, sabi doon, they will fight. Kahit na anong mangyari, patuloy pa rin silang maglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Kaya ang tanong, do you love your church? Amen. Do you love your pastor? Amen. Or do you love your co-members of the church? Kailangan natin mahalin. Kaya pala sinabi ng Panginoon, you should not judge one another kasi isang katawan lang tayo. Amen po ba? Time will come, alam niyo po ba, ang kakailanganin natin bawat isa po sa atin. We cannot, sa totoo lang, we cannot ask help for unbelievers. Lalapit ba kayo para hingin ng tulong sa mga unbelievers? Oo naman, pastor, kasi mas masama kung dali ng kapatiran na. Hallelujah. Alam ko na isasagot niyo eh. Kaya nga ibang mga membro, mga babae, kapatiran natin, naghahanap ng boyfriend na unbeliever. Ha? Kasi wala daw mabait na mga pareho lang kayo. Born again, manluloko. Hallelujah. Kaya yung mga lalaki rin na mga born again, hindi na rin nanliligaw ng mga kapatiran. Nanliligaw din ng unbeliever, ibo-born again ko na rin, pastor. Siya pa ang nagbo-born again. Hindi na ang Panginoon. Remember, mga minamahal ko, ang tunay na iglesia ay yung nagmamahal. This is our duty. The duty of the Lord is tipunin ang lahat. No, ang duty ng church ay tipunin ang lahat ng mga nananampalataya. Lahat ng nananampalataya magkaroon ng isang pananampalataya, isang bautismo at isang panlilingkod. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Sabihin na natin, oh my soul, be overcomer. Oh my soul. Hallelujah. Oh my soul. For the last time. Ano ba yung sitwasyon natin dati? Before we come to the Lord, what is our situation? Our situation is we are sinners. Tama po ba? Makasalanan tayo lahat. Meron ba sa inyo na nag-umpisa na banal? Pwede ba natin sabihin yung mga baby na nandito, banal yung mga yan? Masasabi natin na yung mga bata na naririto, wala pa silang kasalanan ginawa morally. Hallelujah. But spiritually, lahat ng tao, bata man, baby man, hanggang matanda, lahat ay nagkasalanan. May kasalanan. Our spirit is dead. Yan yung kalalagayan natin. Yung spirito natin patay na. At hindi na ito pwedeng bumalik pa sapagkat marumi na. Tama po ba? Hallelujah. This is what the Lord teaches us. Kaya ibinigay ng Diyos yung kautusan doon sa mga salita so that they will know. Kasi alam niyo po, ang problema sa mga salita, hindi nila makita yung kanilang sarili. Sino po dito isang linggo nang hindi na nananamin? Hindi na tumingin sa salamin. Wala po, di ba? Every one of us, every day, we try to look in the mirror. Tama po ba? Lalo ng mga babae. Alam niyo po ba, ang babae ko ilang beses umaharap sa salamin sa isang araw? It is more than 100 times. They always try to look. Hindi na tinaharap sa salamin. Pero yung... Maybe it's not the mirror, pero di ba? Makakita. Hindi niyo ba napapansin? Makakita lang kayo ng sasakyan na nakaparada? Anong ginagawa po ninyo pag nakakita kayo ng... Hallelujah! Okay, maganda na babae. Dahil ang mga lalaki, 200 times na umaharap sa salamin. Every day. Hallelujah. Kung conscious po kayo, mas conscious po ang lalaki. Pero di ba, ang hirap po kapag hindi ka umaharap sa salamin. Bakit? You don't even know what is your looks. Hallelujah. Hindi mo na alam kung anong itsura mo kapag ikaw ay hindi na nanalamin. At yung mga Israelita po, there are people who haven't seen themselves in the mirror. Kaya alam niyo po ba, ang tingin nila sa sarili nila, wala silang marumi, wala silang kasalanan. At naniniwala tayo ng mga salita, hindi nila alam ang salitang kasalanan. Tama? Before the law was given to them, they do not even know what is sin. Kaya nga si Moises pumatay eh. Kasi hindi niya alam na kasalanan ng pumatay. Hallelujah. Hindi rin po nila alam na kasalanan ng sumamba sa araw, sumamba sa buwan, sumamba sa mga ribunto. Hindi nila alam. Bakit? Kasi walang kautusan na nagsasabi. Kaya ang sabi ni Pablo, kung walang kautusan, walang paglabag. Walang kasalanan kung walang kautusan. That's why through the law, sa pamamagitan po ng kautusan, naniniwala po kung nakita natin yung sarili natin, we are sinners. At dahil tayo makasalanan, at dahil hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, nangangailangan tayo ng tutulong sa atin. Tama? Amen. Hallelujah. Walang sino mang tao hindi nangangailangan ng tulong pagdapit niya sa Diyos. Lahat tayo kailangan natin ng tulong para makalapit tayo sa Diyos. Amen po ba? And these people of Israel, so that they can come to God, they need a helper. Amen po ba? Hallelujah. A helper. At para magkaroon sila ng helper, law became. Tandaan natin, law, even though the goal of the law is to condemn, idiin ang tao sa kasalanan. Tandaan natin, habang may kautusan, may kasalanan. Ang kautusan na nagpapaalala sa tao na mayroong kasalanan. Without the law, men cannot recognize about sin. But through the law, they can recall themselves as a sinner. Maalala nila na sila po ay may kasalanan. Amen po ba?
At ang sabi ng Panginoon, can we see, wala po dyan, Exodus 31. Exodus 31, 18. Nakita niyo na po? Yung iba, naghahanap pa. Ang Exodus po, pagkatapos po ng Genesis. Nakita na? Let us read all together. English version, Tagalog version. Sabay-sabay. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na bato kinasusulatan ng kautusan na siya mismo ang sumulat. Sino daw ang sumulat ng kautusan? Paano niya sinulat? Siya mismo ang nagsulat. Tama po ba? It was written, Word of God, given to the people of Israel. So that these people of Israel can recognize that they are sinners. Amin po ba? Ano po ba yun? Kailangan ibinigay ang kautusan para lamang i-condemn ang tao? Hindi po. Huwag natin ma-misinterpret na ang Diyos hindi nagko-condemn. He is the God of love. And God is love. Tama? Hallelujah. Naniniwala po ba kayo ng Diyos ay pag-ibig? Kailan siya naging Diyos ay pag-ibig? Nung dumating si Kristo? From the beginning. Amin po ba? God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ibinigay yung kautusan para i-condemn lang ang tao para sabihin na sa tama kasalanan ka ba kasalanan. Hindi po. Ano po ang layunin ng kautusan? Ang layunin ng kautusan, ipaalala na sila'y makasalanan upang lumapit sila sa Diyos. Tama po ba? Ibig sabihin, yung kautusan na hindi ginawa ng Diyos para lang ipakita ng tao na kasalanan. Naniniwala po ba kayo? Para nakita lang nila yung kasalanan na nagagawa nila at sila'y makapanumbalik sa Diyos. Pero alam niyo po ba, hirap na sumunod ang tao sa kautusan. Sabi nga po, no one can perfect the law. Tama? No one. Sa tingin po ba may tao kung nakaganap ng kabuuan ng kautusan? Meron ba tao na hindi nakamintis? Na hindi nagkasala laban sa kautusan? Kasi kung may tao po na nabuhay na hindi nakalaban sa kautusan kahit isa, hindi na natin kailangan si Kristo. Ang kailangan natin yung tao yun. Amen po ba? He can save us because He is not a sinner. Pero tandaan natin, no one perfect the law. Even the Pharisees, kahit po ang mga Pariseo, naniniwala tayo na hindi nila na perfect ang law. Totoo po na nagbibigay sila ng ikapu. Totoo po na sila po ay nagbibigay ng mga limos. Totoo po na sila po hindi pumapatay, hindi sila nagnanakaw. Pero sa harapan ng Panginoon, they are hypocrites. Sila ay mapagpaibabaw at hindi tunay na naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. So the reason why God sent us Jesus Christ. Si Jesus Christ is the same word which is from the very beginning. Ipinapaliwanag ko lang po sa umagang ito na walang pagkakaiba ang kautusan kay Jesus. Dahil po yung kautusan ay salita ng Diyos. Si Jesus ay salita ng Diyos. Same word. Tama po ba? Ang ano lang po dito, yung law, it was written. Word. Tama? But Jesus Christ is not written word. It is the word that is from the very beginning that was sent by God to this earth to lead us on earth. Hallelujah. Kaya nga sabi doon, Jesus Christ became our gospel. Tama? Gospel and law are both word of God. Pareho lamang po silang salita ng Diyos. Kaya nga diba, sabi niya doon, hindi na nasusulat sa 2 tapyas ng bato ang salita ng Diyos. Saan nasusulat? Sa puso ng tao. Amen po ba? Hindi na ngayon
It was through the merits of Jesus Christ na hindi na po, di ba sabi nga we are already set free from the law. Lahat po tayo po ay pinalaya na sa kautusan. Ibig sabihin pa nito, hindi na natin susundin ang kautusan. Ibig sabihin, daig niyo pa si Jesus? Si Jesus, sabi niya doon sa Matthew chapter 5 verse 17, He did not come to abolish the law, but you are the one who will abolish the law. Hindi po. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsunod natin kay Jesus, it is also the same as we obey the law. Hallelujah. Amen. Ito ang system. May mga Pariseo, sa binasa nating talata, nagdala ng babae na nangangalunya. Itong babae na to, ang kinakasama niya, ay hindi niya sweetheart. Di ba? Tama po ba? Nangangalunya siya. At anong sabi, anong kaparusahan daw? According to the law, anong kaparusahan ng babaeng nangangalunya? Batuhin hanggang sa matsugi. Hanggang sa matay. So at that time, nung ginalan nila ito sa harapan ng ating Panginoon, it was, sabi nga dito, merong pagtatalo, paglalaban between the law and the gospel. Sino yung gospel? Si Jesus. Yung law. Hindi mo, ang tawag dito, hindi mo binanggit ang kautusan. Pero hindi mo binanggit kung anong kasalanan laban doon sa kautusan. Pero sinabi ng kautusan. Pero di ba, sa kautusan meron pong utos doon, huwag kayo mga malunya. Tama? Uy, nandito po ba kayo? Baka inalis nyo na rin sa 10 Commandments yun. Amen po ba? Na huwag kayong kumuha ng asawa ng may asawa. Amen. So, in other words, that is pangangalunya. Okay. So, ano kaparusahan po? They will be killed, stoned up to death. At ang sabi ng talata na binasa natin, ano pong sabi doon? Ginawa nilang bagay nito para subukan si Jesus. Nanunubok sila eh. Nanunubok sila kung si Jesus ay lalaban sa kautusan o susunod sa kautusan. Tatanungin ko kayo, lumaban ba sa kautusan si Jesus? Eh, hindi naman niya pinatay. Hindi tayo matatapos hanggang hindi kayo sumasagot. Hindi niya man niya pinato eh. Kasi sabi sa kautusan, ang ganong klase ng kasalanan ng isang babae ay babatuhin hanggang sa mamatay. Ang tanong ngayon, lumabag ba sa kautusan si Jesus? Sabi, meron ako narinig lumabag. Meron, hindi. Tanong mo yung kanabi mo, sabihin mo, lumabag o hindi? O ano? Ano sagot na katabi mo? Hindi ko alam. Hintayin mo na lang si Pastor. We cannot change the word of God that Jesus Christ did not abolish the law. Huwag mo kayo magkaroon ng kagulumihan sa inyong sarili na nilabanan ni Jesus o nag-against si Jesus Christ. Ano? Kasi ang ay word of God. If the word will against the word of God, He is not the word, He is not God. Sabi mo sa katabi mo, convinced ka na ba na hindi lumaban sa kautusan si Jesus? Are you convinced that Jesus Christ did that against the law? Hallelujah! Lumaban ba si Jesus sa kautusan? Hindi! Pero hindi niya pinatay, di ba? Hindi niya pinatay, di ba? At ang sabi doon sa talata na binasa natin, He write down. Basta lang ginawa na nitong si Jesus, yung muko at sumulat sa lupa. Now, I will ask you, ano ang isinulat ni Jesus? What did Jesus Christ write on the ground? Sabi niya, sumulat siya sa daliri. Sabi niya ganyan. Sumulat siya sa daliri. Alam niyo po ba na
nagsuntukan ng dalawang pastor dahil lang sa talata na ito. Ang sabi po nung isang pastor, ang sinulat daw ni Jesus Christ, ewan ko sa inyo, bahala kayo. Ang sabi naman ng isang pastor, mahal kayo ng Diyos, huwag kayong mag-away. Sa tingin nyo, sino ang tama? Yung number 1 o number 2? Ha? Number 1 o number 2? Ha? Number 1, number 2? Yung iba, nagtatanong, ano kaya na? Wala pong tama sa dalawa. Dahil walang sino man po sa atin na nakakaalam kung anong sinulat ng Panginoon Diyos. Tama po ba? Pero gusto ko namang, binasa natin kanina, di ba? Exodus chapter 31 verse 18. Kasi alam niyo po ba, in Exodus chapter 31 verse 18, sa wikang Ingles po kasi, sabi niya that, and God gave to Moses the two-tablet stone of commandments, which was written upon the finger of God. Isinulat ng Panginoon Jesus ang Ten Commandments through His finger. Same thing, nung Jesus po ay sumulat sa lupa, anong ginamit po niya? Paa. Daliri, di ba? Hindi naman po kamay, pagkamay ganyan. Ibig sabihin, naglaro ng lupa si Jesus. Tama po ba? Sabi kasi doon sumulat. Paano po ba kayo sumusulat? Si Pastor po kasi kapag sumusulat, pako. Alam niyo po kapag ka-discussion niyo si Pastor Joe, you know, Pastor, this one? Maghahanap yun. Ako. Kahit simento yan. Sige. Hallelujah. Sanay na kami sa kanya. Si Tatay Boy, alam niya, kapag nag-architect si Pastor Joe, pinakamagaling niyang tao. Like this, Pastor Joe. Ganon. Kahit ikaw nagkakwento yung tako lang. Alam, basta nakakuha ng tako yun, makakasunod siyang kahit simento. But Jesus, pero hindi niya kaya ang ginawa ng ating Panginoon. Why? Dahil doon sa two-tablet stone, isinulat niya ang Ten Commandments through His finger. Basahin po na natin ulit. Let us open our Bible to Exodus again. Exodus 31:18. Sabay-sabay. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng kasulatan na siya mismo ang sumulat. Yan po ang sabi niya sa ang tawag dito? Sa Tagalog. Di po ba? Pero ito po yung sinabi niya po sa wikang Ingles. Hallelujah. Which is in Exodus. Gusto ko lamang po, dinawin sa atin, kasi baka na nag-iimbento tayo. 18. Sabi niya dito sa verse 18, and He gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, two tablets of testimony, sabi niya, the tables of stone, written with the finger. Tama po ba? Yung may mga English version. Ano po nakalagay? With the finger of... Tama po ba? Ibig sabihin pala nito, at that time, gusto ko namang linawin natin, we are not talking about what Jesus Christ has written. Huwag po natin pag-usapan ngayon kung anong isinulat ng ating Panginoong Jesus doon sa lupa. Baka magkasala tayo. Dahil hindi ko rin alam. Wala po ako doon. Amin po ba? Wala po ako doon. Pero, gusto ko na, bigla na lang na-remind din sa akin, sabi ko, if the Lord had written the commandments through His finger, when Jesus Christ, di ba? Remember, yung binasa natin kanina, Jesus is God. Tama po ba? Jesus is the Word from the very beginning, and He is. At that time, sabi ko, Lord, ipinapaalala mo lang sa amin na yung kautusan na ibinigay mo sa amin through your written. Nung nagsusulat ang ating Panginoon sa lupa, it reminds the people about the law. Sabi ko nga sa inyo, ibinigay ba ang kautusan para i-condemn lang ang tao sa kasalanan? Hindi po. Sabi nga po dun di po ba? Ano sabi ng mga Amerikano? There are always
Two sides of the coin. Galing, no? Di ba sabi ng mga Amerikano yan? Laging may dalawang mukha ang pera. Kara, krus. Di ba? Tama po ba? Laging may dalawa. At yung kautusan, hindi lang ibinigay para i-condemn sa kasalanan ng tao, pero ibinigay ang kautusan para bumalik sila sa Diyos. So the thinking of God. Amin po ba? Pero anong ginawa niya ng mga taong ito? Anong ginawa ng mga Pharisees? They are not concerned about this woman. Yung woman ba na yun? May kaluluwa? Hallelujah! Yung woman ba yun? Deserve din na magkaroon ng kaligtasan? Yung woman ba yun? Deserve din na magkaroon ng buhay? But who takes the time? Who snatches the salvation of this woman? It is the teacher of the law. It is the Pharisees. Tama po ba? Ibig sabihin lang, the law did not only condemn, but also makes men to come back to God. Hallelujah. Kaya sinabi ng Panginoon, sino man ang sa inyo nang walang kasalanan, siya ang unang bumato. May bumato? Ibig sabihin, naintindihan ba ng mga taong ito, before Jesus Christ speaks, naintindihan ba ng mga taong ito about law? Hindi na tayo. Kasi bago sinabi ng ating Panginoon, sino lang ang makasalanan? Sa eksena, sino lang ang makasalanan? Yung babae lang. Yung nagdala, may kasalanan na wala? Wala. Tama po ba? Kasi sabi sa law lahat ng makasalanan babatuhin hanggang sa bumato. Tandaan ninyo, hindi lang pamamaluhin ang makasalanan sa kautusan. Ang hindi magsimba, makasalanan sa kautusan. Babatuhin hanggang sa mamatay. Kaya nga sana, marami nang namatay ngayon, mananampalataya. Tigmak na sana ng dugo yung gate natin Kasi ang ginagawa doon sa lumagipan, kapag hindi na nanaban, ilalabas sa church, ay ilalabas sa templo. At alam niyo gagawin, sabihin sa mga nagsimba, dumambut na kayo ng bato. Kung may galit ka ba doon, mas malaking bato, medyo. Ang dabatin mo. Hallelujah! Yung hindi lang malaki, yung matigas. Hallelujah! Yung puputok ang bungo. Amen. Ibuhos mo na lahat ng galit mo sa Kanya. Hindi ka nagsimba. Hallelujah! But no, di ba? May namatay ba? May namatay na ba na Kristyano dahil hindi na nambahan? Wala. Kasi hindi na tayo nagko-condemn. We understand about the law. Hallelujah! Kasi itinuto sa atin ng Panginoon, we are not only to condemn people. Kaya nga di ba sabi ni Pablo, kung may nagkakasala, paalalahanan. Pero, maging mahinahon at maging maingat sa pagpapaalala. Hallelujah. Bakit? Anong sabi niya? Romans chapter 8, verse 1 and 2. Sabay-sabay. Kaya nga, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay ng buhay. Buwan ako ay ikalika kay all of us now are already united with Christ. And we are not already condemned. Hindi na tayo pwedeng i-condemn ngayon. Tama po ba? Ito yung dinanais ng Panginoon sa atin ngayon. We are not, of course, we are not under the law. But actually, the law still exists. Ipinapaalala ng kautusan sa atin na kung wala yung kautusan na yun, hindi natin nakita tayo na tayo ay makasalanan. Pero, kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon, when we speak na tayo ay masinner, hindi ibig sabihin na kinukondem mo ang sarili mo. Dahil ikay makasalanan, kailangan mo si Kristo. At dahil kailangan mo si Kristo, sabi doon, ang tanging paraan lamang hindi na tayo makondem, is to be united with Him. Hallelujah. Sabihin nga natin, oh my soul, be united with Christ. Oh my soul, be united with Christ. Sabay-sabay. Oh my soul, be united with Christ. For the last time. Oh my soul, be united with Christ. We need to confess that we cannot perfectly obey the law. Tama po ba? We cannot.
Kaya sabi doon, ng ating Panginoon doon sa babae, humayo ka na, at hindi rin kita parurusahan. Pero wag ka na magkasal. Ang kailangan ng Panginoon sa atin ngayon, it is about the written word of God. We should understand about the law and the gospel. Kailangan natin maintindihan yung kautusan at mabuting balita. Anong pagkakaiba nito? Hindi tayo sinilang sa panahon. We are not being born in the days of the law, but we are born in the days of the gospel. And we heard about the gospel. We have accepted the gospel, and we have believed in the gospel. Kaya ang kailangan na lang natin gawin ngayon is to be united with Christ. Hallelujah. Yun na po ang kailangan ng bawat sa atin. Believers, tayo po ng mga mananampalataya ngayon, pinaintindi sa atin kanina ng ating Panginoon that we have already been given the faith through the Word of God. Sabi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Without the Word of God, you cannot have faith. And that is the written word that we have received from the Lord. Tama po ba? Amen po ba? Kaya nga, as we obey the gospel, we obey also the law. Ito ang pagkakaiba. Kapag sumunod ka sa kautusan, hindi ka sumusunod sa gospel. Why? Because you are relying on the outside, ano sabi doon? Yung outwardly rituals. Tama po ba? Hindi natin kailangan ng outwardly rituals. Ang kailangan natin inwardly, yung heart. And that is the gospel. Hallelujah. So, we need to understand about the written word of God. Pareho po silang isinulat ng ating Diyos. Amen po ba? Pero ang pagkakaiba lamang po, hindi na tayo kinukondem ngayon ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Bagamat ibinigay ang kautusan, kung walang kautusan, it becomes our tutor. It becomes our teacher. Ibig sabihin na, naintindihan natin yung ating kahinaan. Naintindihan natin na ano yung kawalan ng bawat sa atin. At yung kawalan na yun, pinupuno ng mabuting balita. Hallelujah. Sabihin nga po natin, oh my soul, receive the gospel of Christ. Oh my soul! Hallelujah! Oh my soul, receive the gospel. For the gospel! Oh my soul, receive the gospel of Christ. Sabi doon, di ba? You need to believe on the written word of God. Bawat sa atin. Pero alam niyo po, marami na mananampalataya ngayon. They already forgotten about the written word of God. Marami na tayong nabasang libro, pero hindi natin nababasa ang aklat na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya dalawang bagay ang nakikita natin kapag ang binabanggit may written word of God, sinner and being united with Christ. This sinner were being united with Christ. Kaya ano po ba yung dapat? Ang tanong ngayon, ano ba yung dapat na maging pananaw natin doon sa salita ng Diyos na ibinigay sa bawat sa atin? Because we are now being saved. Bawat sa po sa atin ay niligtas ng Panginoon. Ang hirap po kaya nung nasa ilalim ng kanapagkusan, kahit na anong gawin mo, ikaw pa rin ay makasalanan, maghandog ka man na maghandog taon-taon ng mga hayop na papatayin, mga hayop na ihandog mo sa Diyos, makasalanan pa rin ang tingin sa'yo. Pero di ba nakakatuwang isipin, when we have received the written word of God, the written word of Jesus, the gospel of Jesus Christ in ourselves. Of course, meron pa rin tayo na nagkakasala, nagkukulang pa rin tayo. Pero hindi na tayo may tuturing na makasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka na makasalanan. Amen. Maaaring hindi matatanggap yan ng ibang tao, especially unbelievers. Kasi ang tingin sa atin, lahat nga po na nagkakasala, magsabi ng amen. Of course, di ba? Nagkakasala pa rin tayo. Sabi nga, sa isip, sa ginagawa natin, lahat ng makasalanan, magsabi ng amen. Kailangan ko yata ulitin yung sermon ko mula sa umpisa. Alam niyo po, inikot ko lang kayo, na-convince na kayo. Nagkakasala tayo.
Pero hindi na tayo pwedeng i-considera na makasalanan. Kasi nakipag-isa na tayo kay Kristo. Hallelujah! Sabi mo nga sa akin mo, nagkakasala ka pero hindi ka na makasalanan. Hindi yan maintindihan ng salimutan. Pero dahil tinanggap mo yung written word, what is the written word that you have received? The gospel of Christ. Ano mo ba? Kaya hindi na tayo mapapundit ng diablo eh. Kasi nakipag-isa na tayo kay Kristo. Yung kabanalan na meron tayo ngayon, hindi kabanalan ng pisikal, hindi kabanalan na dahil nagawa natin ng mabubuting bagay. Naging banal tayo dahil sa salita ni Kristo. Nanalig tayo doon sa salita ni Kristo. Hallelujah! We became holy through the word of Jesus Christ. Kaya ano dapat natin gawin? 1 Peter chapter 1, verse 13 to 19, mahaba-haba, sabay-sabay. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga kaisipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos. Huwag ang masamang hilig. Tulad ng ginagawa ninyo noong una. Kayo ay wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa? Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatanggi ang Diyos. Pinahalagahan niya ang lahat. Bawat ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo ay namumuhay. Alam ninyo kung anong itinubos sa inyo sa walang paguluhang pamumuhay na inyong ginala sa inyong mga magulang. Ang tinubos sa inyo hindi mga bagay na nasisira o naubos, paris ng ginto o pila, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Hallelujah! Amen! Napakabuti ng Diyos. Kaya pala ganun na sinabi niya doon sa babae. Actually, that woman is under the law. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba na yung babaeng nangangalunya niya doon sa storya natin, nasa ilalim siya ng kautusan? Hindi niyo ba nakita na mula doon sa ilalim ng kautusan, bigla siyang nawala sa ilalim ng kautusan, kundi napailalim siya sa mabuting balita ni Kristo? Tatanong ko kayo, saan maganda ang sitwasyon ng babae? Sa kautusan o sa mabuting balita ni Kristo? Dahil doon sa mabuting balita ni Kristo, naranasan niya, wala ng condemnation. Pero may habilis sa kanyang Panginoon, huwag nang kaya pala sabi doon, linisin ninyo ang inyong maruruming isipan. Amen po po ha? Sabi doon, huwag na tayong mamuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi ni Pedro. At ang sabi doon, magpakabanal tayo. Can you make yourself holy through your own work? Na? Can you make yourself holy through your own deeds? Through your own actions? Eh, ibang mga mananampalatay, hinubad na nga yung pagkakristyano. Hinahamon mo ko, barin ko muna yung pagiging born again ko. Mamaya ko na lang isusuot. Ginawang damit. No, we cannot. Tama po ba, kahit na anong gawin natin, hindi natin pwedeng i-take off. Hallelujah! Hanggang kamatayan, dala-dala na natin ito, born again tayo. Anak tayo ng Diyos. We cannot. Hindi na natin pwedeng alis. Pero nagpapasalamat tayo, hindi na rin natin pwedeng alisin ang kabanalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi doon, magpakabanal tayo. Ang sabi niyo, hindi niyo kaya magpakabanal. Totoo yan, hindi natin kaya magpakabanal sa sarili lang na nating gawa. Pero kapag si Kristo nasa atin, kapag ang mabuting balita ni Kristo nasa atin, the written word of Jesus Christ is in us, we can be holy. Hallelujah. Amen. Kaya, masasabi natin, hindi natin kailangan pilitin ng sarili natin na manampalataya. Kung may problema tayo, hindi natin pa kailangan pilitin ng sarili natin na manambahan kung may problema at pagsubok tayo. Bakit? Sa magandang ginawa ng ating Panginoon Jesus, sa tingin mo ba, hindi pa tayo matututo? Natatandaan niyo po ba yung babae na mga kadunya na nagpupos ng pabango sa ating Panginoon Jesus? Ha?
Di ba ba? She's Mary, di ba? Binuhusan niya ng pabango ang ating Panginoon Jesus mula sa ulo. Binasag niya yung kanyang pabango at ibinigay sa ating Panginoon Jesus. Bakit niya ginawa iyon? Because Mary accepted and acknowledged na yung ginawa ni Yesu Cristo ay hindi nagawa ng kautusan sa kanya. Remember, outcast po ang lahat ng babaeng mga kalunya sa Israel. Alam niyo po ba yung outcast? Pag sinabing outcast, hindi siya tinatanggap kahit sa bahay. Halimbawa, kaya yung babae Samaritana, maintindihan natin, kaya yung babae Samaritana, nag-iigib siya tanghaling tapat. Kasi hindi siya pwedeng sumabay sa maraming tao. Ibubuli siya. At hindi siya lalapitan. Ang mga babae na nangangalunya noon sa kapanahon ng kautusan, para silang may sakit na nakakahawa. Nakakapandiri. Naintindihan niyo po ako? Sabi, kung ikaw yung ganung bagay, kung ikaw ang ganung klase ng tao, di ba masakit naman yun, di ba? Wala ka naman, ngayon, kung halimbawa, wala ka namang sakit, pero iniiwasan ka ng tao, di ba masakit sa iyo yun? Hallelujah! Yung ayaw kang tabihan ng kapatiran, ha? Bakit kaya? Bakit kaya ayaw tabihan? Kung mo yung sarili mo, meron kaya? Meron kaya? Pero di ba ang hirap? This time, si Mary, she acknowledged, oh, God is good, Jesus Christ accepted me. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesus, saan man ipangangaral ng mabuting balita, mababanggit ang pangalan ng babaeng ito. Alam niyo kung bakit? Dahil itong babaeng ito, lubos na nagpasalamat sa mabuting balita ni Kristo. Are you thankful that you have received the gospel of Jesus? Amen. O gusto niyo bumalik sa kautusan? Are you satisfied? Satisfied na po ba kayo ngayon na tinanggap na niyo na ang mabuting balita ni Kristo? Amen. Di ba? Satisfied na tayo. Even though we have weakness, even though nagkakasala pa rin tayo, pero salamat sapagkat maganda pa rin ang sitwasyon natin ngayon, hindi na tayo pwedeng i-condemn ng diablo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na maka-condemn ng diablo. Kaya nga di ba kahit na nagkakasala tayo, meron po tinatawag na repentance. Amen? Ano ba ang repentance? What is repentance mean? Ano ibig sabihin ng repentance? Come back to Hallelujah! Sa lumang tipan, para makapalumbalik sila, mag-ahari muna sila ng sangkatutak. Hallelujah! Kung ikaw ay mahirap, katulad natin mahirap, meron ka ng bawang harina na pinong-pino, meron ka pang bato-bato. Everything, you should. Kailangan mo pa maghanap. Pero ngayon hindi po. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins to Jesus, to God, He is faithful and just, He will forgive you. Amen po ba? Kaya nga salamat kasi kapag nag-worship service tayo, mayroon time of repentance. Through the time of repentance, you can come back to God. Kung ikaw ay pumunta sa church na layo-layo mo sa Panginoon, through repentance, you can become closer to God. Hallelujah! Di po ba? Napakabuti ng mabuting balita ni Kristo. Ano pong sabi niya? Hebrews 12:28 to 29. Sabay-sabay. Balikan mo nga yung 28, sister. Ang sabi niya doon, tinanggap natin yung kahariang dinayayami, kaya dapat sambahin natin ng Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Everything, sabi niya, we should thank God. Ito ang kailangan na lagi naman ang puso natin na kahit na anong nararanasan natin, kailangan ang puso natin ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah! Kahit na anong karanasan natin, kahit na anong problema natin, we need to overcome. Revelation said, ang sabi ng pahayag, gagantimpalaan ng Diyos ang mga taong magtatagumpay. Gagantimpalaan ng Diyos ang iglesia. That is the correct word. Ang iglesia magtatagumpay. Sino po ang iglesia? Magsabi ng amen. We are the church. Sabi ng Panginoon, let us give our, sabi niya doon, please sing.
Worship our God. Yun yung pinakamahalaga. Ibigay natin yung kalugod-lugod na pagsamba sa harapan ng Panginoon na may paggalang at pagkatakot. Pero sa bandang muli sabi niya, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na nakatutubo. Parang apoy na nakakatubo. Nakakatakot din po mahulog sa kamay ng Diyos. Kung tayo po ay nasa Diyos na ngayon, do not loosen yourself in coming out from the hand of God. Dahil nakakatakot po mawala sa kamay ng Diyos. Ang pinakamahalaga ngayon, let us remain in the hand of God. Hallelujah. Hallelujah. Manatili tayo sa kamay ng Diyos. Sapagkat habang nanatili tayo sa kamay ng Diyos, nandun yung proteksyon, nandun yung provision ng Diyos na ipagkakalap sa buhay ng bawat isa. At walang sino man po sa atin ang mapapahamak. Sabihin nga po natin, "Oh my soul, remain in the hand of God. Oh my soul, remain in the hand of God." Oh my soul, remain in the hand. For the last time. Oh my soul, remain in the hand of God. Ibig sabihin ngayon, church, let us put our faith built on the merits of Jesus. Salamat, pasalamatan lagi natin ang ating Panginoong Jesus. Kung ang salimutan, ikinokondem tayo, pero kapag lumalapit tayo kay Jesus, tatanggapin niya tayo. Hallelujah. Ito yung napakalaking biyaya na tinanggap ng bawat sa atin. Kaya kung meron man tayong kahirapan, kung meron man tayong problema, at kung meron man tayong pagsubok na nararanasan ngayon sa ating mga buhay, do not loosen your heart before God. Because anytime you can come back to God. Anytime, God will accept you. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kayong malungkot. Kung sa buhay ng mga sa atin, nagkasala tayo sa nakalipas nating buhay, ang pinakamahalaga yun, ngayon. Amen. Amen po ba? Kung may nangyari hindi maganda sa iyo sa nakalipas, huwag mo na yung problemahin yun. Ang pinakamahalaga ngayon, yung ngayon. Amen. Nasaan yung ngayon? You are already in Jesus. Amen. Anong sabi niya? Filipos chapter 2, verse 12. Sabay-sabay. Kaya nga, actually, in this morning worship service, this verse also was being mentioned in the last part. Diba? Philippians chapter 2, verse 12. Church, ang kailangan natin ngayong gabi, higit tayo maging masunuri ngayon. Kanino? Kay Kristo. Hallelujah. Katulad ng babae yun, have you heard about the voice of Jesus Christ saying to us, "Go and sin no more"? Tama mo ba? Narinig niyo po ba sa umagang ito na pinalaya ka sa kautusan at sinabi ng ating Panginoon through His Gospel, humayo ka na at wag na sing the word of God. Yan din yung sinabi ni Pablo sa atin na yung panginginig. Hindi lang po kailangan pumunta po kayo dito sa church na nanginginig para lang makita na kayo sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Be considerate in your spirit. Yun ang pinakakailangan natin gawin ngayon. Walang nakakalam ng mga bagay na ginawa natin. Only us. Of course, the Lord. Pero tayo lang nakakalam po ng mga bagay na ginawa natin sa buong isang linggo. Tama po ba? Ang pinaka-the best ngayon, when we come to God, He granted us grace. He granted us love. He granted us His love and mercy. Ano ngayon ang kailangan natin gawin? Acknowledge it. Paano natin i-acknowledge? Ayusin natin ang ating buhay spiritual hanggang sa malubos ang ating mga kaligtasan. Kailan ba kaganapan ng ating kaligtasan? It is when the second coming of Christ. Kailan tayo magiging handa? Hanggang kailan tayo magiging handa? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Hanggang kailan tayo magiging tapat sa ating paglilingkod? Hanggang sa dumating ng ating Panginoon Jesus. Of course, in the way, sa way natin, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may mga rough roads, may mga stumbling block, may mga hindrances. Pero huwag kang titigil. Tama po ba? Amen po ba? Natatandaan po ba ng worker yung illustration natin about sa gulong? Sa gulong, tapos may ganyan.
Amen. Tinanong ko kayo, anong klaseng gulong ang gusto mo? Yung gulong na sakto? Amen po ba? Yung gulong na mas maliit doon sa hukay? O yung gulong na mas malaki doon sa hukay? Ang sagot niyo pong lahat, yung sakto lang. Tama? Pare-pareho ang sagot ninyo. Amen po ba? Kasi that is our perception. Pero ang totoo, ang kailangan natin, mas malaking gulong. Para kung ano man ang mga dumarating sa atin, ibig sabihin, represents our faith, our belief to God. Kapag malaki yung pananampalataya natin, ano man ang mga pagsubok, yung lubak-lubak, dadaanan lang ng pananampalataya. Pero kapag ganyan kaliit lang ang pananampalataya, pag naswak po yan sa mukha, baka hindi na po yan makaahon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, ano po ang gusto niyong pananampalataya? Malaki o maliit? Gano'n na pong kalaki ngayon ang pananampalataya ninyo? Believe. To have faith. Hallelujah. Sabihin nga natin, oh my soul, have faith. Oh my soul. Have faith. Amen. Oh my soul, have faith. For the last time. Oh my soul, have faith. And where does faith comes? Only through the written word of God. Hallelujah. And let our soul receive the written word of God. Let our soul believe in the word of God. Hallelujah. Sabihin nga natin sabay-sabay. Oh my soul, believe in the written word of God. Oh my soul, believe in the written word of God. Oh my soul, believe in the written word of God. Hallelujah. Oh my soul, believe in the written word of God. Because as you believe in the written word of God, you also believe in God. Because the written word of God and the word and God is Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo. Sinong dapat nating pasalamatan? Si Kristo. Dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. At yung salitang yun na nagmalaya sa buhay ng basta sa atin. And I want you today, this morning, manalangin po ang bawat po sa atin. And as we pray, Lord, let my heart be filled with that written word of God. And that word of God will continue to live in my soul, in my spirit. Amin po ba? Sapagat yun na nagpapalaya sa atin, yun na nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, yun na nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Wala na tayo sa condemnation. Wala na tayo doon sa tinatawag na pagdiin sa kasalanan sa atin sa kautusan. And we have received the gospel of Jesus Christ. And let's thank Him. Pasalamatan natin si Jesus sa bagang ito. And as we thank Him, we will give our life to Him. Even we will live and die. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Oh my soul, live and die for the Lord. Holy God, Jesus! Ama namin Diyos, salamat po sa mga binibigay sa amin. Ang mga salitang isinulat mo, Father God. Ang mga salitang binibigay mo, Ama, na nagbigay ng lakas ng loob sa amin. That we are not already condemned, but we are made holy through your word, Jesus! Maraming salamat po, Panginoon. Malaya kami ngayon. Malaya kami hindi dahil sa aming magawa. Malaya kami dahil sa aming Panginoon Jesus na nagbigay sa amin ng walang sinuman na pag-ibig. Ama, salamat sa mga salitang isinulat. Salamat sa mga salitang nakasulat. Hindi lang sa takyas na bato, kundi sa puso namin ngayon ay tinapatakbo. Ama, salamat sa mga salitang ito na babaulin namin. Saan man kami pumunta, upang kami patuloy na may natin at hindi magabi ng gawa ng awal. Holy God! Thank you, Jesus! Thank you for your word! Salamat po sa iyo, mga salita. Salamat po, Ama, sa pamamagitan ng salita ay na-encourage ang puso namin. Na-encourage namin Diyos sa naming isipan. Na ipagpatuloy hanggang sa ikaw ay dumating pa ng Jesus. Ang pananampalatayang itinuro mo sa amin. Thank you, Jesus. Ama, maraming salamat. Through your written word, we understand about your will. Hindi man naman namin nakita ang mga salitang isinulat mo doon sa lupa. Pero nakita naman namin at pinanaligan ang salitang isinulat mo sa iyong Biblia. And we can see, we can hear, we can believe and acknowledge your word.
Nawa, aming Diyos, hindi kami magkaroon ng pag-alinlangan na tanggapin ang iyong mga salita. Na kapag nakikita namin ang aming mga sarili na nagkakasala o nagpupulang sa iyo, nawa, lagi kami manumbalik sa iyo. Lagi kaming lumapit sa iyo sa pamamagitan ng pananalig sa iyong mga salita. Na nariyan ang pagtanggap mo, nariyan ang pag-ibig mo, nariyan ang masaganang biyaya mo. Thank you, Jesus. Nananalig kami na ikaw lamang ang tutulong sa amin. Ikaw lamang po ang gagabay sa amin. Salamat po sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Palakpakan na rin natin. Can you sing Fishing of the Cross? Can we all stand and sing this song with all our hearts? natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pero po sa mga Paranaque, meron po ba tayong baguhan na first time lang na umanin sa mga usher? Meron ba? May first time po ba na nakadalo sa church natin? Let us welcome them. Hallelujah!
Pwede po na kayo po mga backup singers. Baka makawit kayo. Isang oras pa ako sa salita. Hindi po, i-announce ko lang po sa inyo, katulad po ng announcement namin kanina umaga sa First Worship Service. Meron na po tayong youth pastors sa katawan po ni Pastor Oliver. Palakpakan po natin ang kanyang he's now our youth pastor of our church. Siya po magka-handle sa mga youth. To all the service ng mga youth, siya na po magka-handle. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, meron pa rin pong leader. Hindi po alisin ng mga leaders na yun sapagkat yun po makakatuwa, makakasama ni Pastor Oliver para po sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi rin po titigil ang Bible study sa Parañaque, tuloy-tuloy pa rin po yun. So, kahit na wala po si Pastor Oliver dito sa church, meron po mga malaga sa mga youth. Ang sagot lang po ni Pastor Oliver ay yung mga worship service ng mga youth. Siya po mag-handle. Kung may problema po malaki, pwede po siyang bago po makarating sa akin, sa kanya muna po. Lalo na po sa problema pangkabataan. Kung problema sa pag-ibig, maasahan niyo po si Brother Oliver, malaki po ang experience niya pagdating sa pag-ibig. 8 taon po nagkasintahan yan at ngayon lang sila kinasal. Kaya malaki po ang ano niyan. May papayo niya sa inyo. Pwede po siya sa ganung bagay, sa ganung sitwasyon. And it is really good na maayos po ang lahat ng mga worship service from Parañaque to Las Piñas. Palaguin po natin ang gawain. And if, kung kailangan po ng suporta ng Parañaque para sa mga Bible study, mag-extend ang mga workers from Las Piñas to go far from Parañaque para po alalayan ang mga magkagawa doon at mga membro para po sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Pwede pa bang tumayo si Pastor Oliver at para makita ka ng mga membro? Palakpakan po natin ang mga membro. These are our youth pastor today, Pastor Oliver. Hallelujah! Kilala niyo naman siguro yung asawa niya, Sister Madeline. Nandyan po. Buntis po siya. At marami siya. Malapit ang mga anak. Hallelujah. Kaya, hindi na po siya libre. Si Brother Oliver, Pastor Oliver ay may asawa na at magkakaanak na. Hallelujah. Bawal ang mailap kay Pastor Oliver. Hallelujah. Sinasabi ko lang. Kasi di ba, kasi kabataan alam niyo naman, syempre, akala nila, magwapo pa naman si Pastor Oliver, baka mailap kayo sa kanya. Hindi na pwede. May asawa na po siya. Hallelujah. Amen. So, yung mga papabaptize, maybe next Lord's Day na lang po kayo magpapaptize. Hallelujah. Tayo po natin ito yes. Sa lahat na may makarawan, happy birthday. Meron na? Meron bang may karawan sa lingkong ito? Sa nakalipas na linggo, July 18 to 23. Meron ba? Wala. July 17. July 24 hanggang 31. May mag-birthday? Happy birthday! Maligaya ka ron sa'yo, pagpalain ka ng tayo may manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat po sa pananabahan na ibinigay mo sa amin. Naging matagumpay ito sa tulong ng Espiritu Santo. Ilid mo kami, Ama, sa lahat ng mga bagay na nayunin at kalooban mo. At nawa, tunay na ang katwiran mo ang siyang mauna namin. Ang katwiran mo ang tunay na malubos at may sakatuparan sa buhay ng bawat sa amin. At sa aming pag-uwi at paghayo, naway pagbaon mo sa amin ang tunay na pag-ibig mo, Ama, biyaya ng aming Panginoon Jesus at pagsama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpan po natin ang ating Diyos sa buhay. Next week po, beginning next week, si Pastor Oliver will be here on the General Worship Service. Wala na po may problema ang mga ministers sapagkat si Pastor Oliver na po ang mag-lead every General Worship Service. Okay po? So ang mga minister po ay mag-lead na lang sa First Worship Service. Pero sa General Worship Service, si Pastor Oliver na po. Hallelujah! Amen! Blessed be the name